Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat po mga kaibigan sa inyong pagsama sa akin ngayong umaga upang magbigay sa atin ng kalakasan at encouragement ng salita ng Diyos na pag-uusapan natin ngayon. Ang pamagat ng ating morning devotion ngayong umaga ay mangkok ng asin. Mangkok ng asin. At ang text po ay makikita o mababasa natin sa Pangalawang Hari, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 22. Ito ang sinasabi. Sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, "Tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lungsod na ito. Marumi nga lang ang tubig, kaya't hindi mabunga ang lupa." Sinabi niya, "Bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin." Ganon nga ang ginawa nila. Dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, "Lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumulan ng sakit o kamatayan." Sabi niya, mula noon, naging malinis ang tubig na iyon, gaya ng sinabi ni Eliseo. Nabanggit ko po sa text na ito na mga hero, sina Elijah at Elisha. Dahil ako na binabasa ko ang mga stories nila at talagang binabalik-balikan ko palagi ang Book of Kings upang aralin at bulay-bulayin. Several years ago, noong kami ay nag-overnight prayer and fasting sa church, dinala ako ni Lord sa mga verse na ito upang maipakita kung paano tayo gagamitin ng Diyos bilang mga Christians. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, salamat o Diyos sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa isang gabing nagdaan na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Panginoon Hesus, hindi kami karapat-dapat na humarap sa inyo. Dahil kami po ay makasalanan. Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan na aming nagawa kahapon hanggang sa mga sumusunod na hindi namin sinasadya, Panginoon. Talaga namang ang kaaway mo, O Diyos, ay patuloy na lumiligalig sa iyong mga anak upang madiskaril ang aming pananampalataya, O Diyos. Panginoon Hesus, patuloy naming itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming may mga sakit. At patuloy mo silang abutin, pagalingin, at ibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mong pagpalain ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ang mga namumuno sa amin, mula sa presidente hanggang sa pinakababang posisyon ng barangay, ay sila po inyong bigyan ng makadiyos na karunungan upang sila, O Diyos, ay patuloy na tumulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong, Panginoon. Nawa hindi pang sarili nila ang kanilang iniisip, kundi ang bayan na kanilang pinaglilingkuran, Panginoon. Itinataas ko, O Diyos, ang mga kapatid namin na magsisipasok ngayon sa kanilang trabaho,
Dalangin kong ingatan mo sila, lalong-lalo na o Diyos, sa kanilang pagdadrive ng motorsiklo, kotse at iba pa. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo silang makauwi ng maluwalhati sa kanilang tahanan at makarating sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Tinatas ko ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa lansangan, katulad ng mga traffic enforcer, O Lord. Patuloy mo silang ingatan, gabayan, at ilayo sa anumang mga pagsubok sa mga tukso, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na manguna sa kanila upang hindi sila makapag-isip ng anumang hindi maganda sa kapwa, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, sa aming mga kaibigang nagwawalis sa mga kalsada. Patuloy mo po ingatan sila, Panginoon, na hindi sila mapahamak sa kalsada, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dahil doon, Panginoon, ay naghanap buhay sila doon para sa kanilang pamilya, Panginoon, na masustain ang mga pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bagkus sila'y proteksyonan mo, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigang mga mangingisda na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan. Lalong-lalo na, Panginoon, na ang mga Chinese ay inaangkin nilang part ng aming karagatan. Lord, naway mabuksan ang puso ng mga Chinese na ito na hindi sa kanila, Panginoon. At ang lahat ng ito ay, Panginoon, ay alikas mo, Panginoon. Alikha mo, Panginoon, ang karagatan na kahit sino ay pwedeng maghahanap buhay. Kaya, Lord, dalangin kong ingatan mo ang mangingisdang patuloy na naglilingkod sa inyo, O Lord. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kaibigang mga magsasaka na patuloy na nagsaka ng mga palay, gulay at prutas upang maraming may tanim, maraming maaanihin, at maraming pagkain na may handa sa pagkainan. Lord, maraming salamat po sa patuloy mong katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ito unang problema na iniharap kay Elisha bilang bagong propeta ng Israel. Ang bayan ng Jericho ay may maruming tubig. It was poisonous and useless. Hindi nila ito magamit bilang inumin at pandilig sa kanilang mga pananim. Iniinda nila ang ganitong sitwasyon sa mahabang panahon. Connected pala ang curse na meron ang bayan nila during the time of Joshua. Ang buong bayan ng Jericho ay nasa ilalim ng sumpa, mga kaibigan. Mula pa noong panahon ni Joshua hanggang umabot na nga sa punto na pati ang source of water nila ay naapektuhan na. Maring marami na silang propetang hininga ng tulong, ngunit hindi pa yon ang tamang panahon ni God. May mga circumstances pa na hinihintay ang Diyos. Hinihintay pa ng Diyos si Elisha bilang confirmation through this miracle na siya nagpadala kay Elisha as prophet of Israel. Nakita natin dito, mga kaibigan, na the appropriate timing is everything. Ang mga bagay-bagay ay dapat mangyari sa takdang panahon ng Diyos at hindi nang sa atin, mga kaibigan. Dahil madalas na nagmamadali tayong gawin ang gusto natin. Gusto natin na mag-grow ng church natin at gusto natin maligtas ang ating mga kaibigan at pamilya. Magagawa natin ito, mga kaibigan, in God's timing. Kaya minsan, kailangan natin mag-slow down at makinig sa Diyos. Makinig tayo sa sinasabi niya. Kaya timing ng Diyos ay ngayon na para sa Jericho during that time
Makakalaya na sila sa sumpa. Kaya mga kaibigan, kapag tayo humihiling sa ating Panginoong Jesucristo, minsan tayo ay nagtatampo. Hindi naman binigay ng Panginoon ang hinihiling ko. Kaibigan, hindi ganon. Kapag tayo humiling sa Panginoon, meron ng tatlong tugon ng Diyos. Maghintay, yes or no, or maghintay. Kapag sinabi ng wala pa ngayon, ibig sabihin, maghintay ka. Tinitest niya ang iyong pasensya mo. No? Di ba? Mga kaibigan? Tinitest niya ang iyong pasensya. Kung ito man ay immediate needs para sa iyong pamilya, sa iyong buhay, ipagkakaloob niya yun. Ang mga kahilingan mo. Kaya huwag tayong mainip, mga kaibigan. Dahil ang Diyos ay laging nakikinig sa atin. Manalangin lang tayo. Huwag tayong magsinawa sa pananalangin at pagbabasa ng kaniyang mga salita. Nalangin tayo. Panginoon Diyos, tulad ni Elijah na ang tubig sa Jericho ay nakakalason. Hindi po ito naayos dahil ito po ay sa iyong perfectong timing, Panginoon. Lord, kayo din po kami, Panginoon. Maring ang aming puso, Panginoon, ay matigas sa ngayon na tumanggap ng iyong mga salita o tanggapin ka bilang aming Diyos at tagapagligtas. Pero darating ang panahon, O Diyos, na ito'y lalambot. Lalambot dahil ikaw, O Diyos, ang magpalambot nito in your God's perfect timing. Kaya Lord, patuloy kaming nananalangin sa inyo na ang mga bawat kaibigan namin ay patuloy mo silang ingatan, ilayo sa kapahamakan. Patuloy mo silang bigyan ng proteksyon upang hindi sila, Panginoon, ay talunin ng kalaban na si Satanas. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming puso at buhay, lalong-lalo na ang aming buhay espiritual. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Ingatan mo po ang aming mga kaibigan na magsipasok sa kanilang mga trabaho. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen at